Mga kapatid, ang atin pong text ngayong umaga ay makikita natin dito sa ah, Judges chapter 2 verse 16. Judges 2:16. Okay, puntahan po natin. At babasahin ko mga kapatid yung verse 16. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Nevertheless, the Lord raised up judges which delivered them out of the hand of those that spoiled them. Ang pamagat po ng ating mensahe ngayong umaga mga kapatid, nevertheless, the Lord. Medyo bitin pagka po titignan yung ating pamagat at lalo't ilalagay natin sa social media at isipin nila bakit bitin, ano kaya ang ibig sabihin nun? Yan, sinadya po natin yon upang makita po ng sadyaing panuudin po ng mga naghahanap po mga kapatid ng mensahe ng Panginoon. Tayo po muna yung manalangin this morning before we start. Panginoon, marami pong salamat aming Ama sapagkat napakaganda ng umagang ito. May kalayaan talagang ma-preach yung iyong salita. Salamat Lord sa mercy, sa grace po ninyo na lagi po akong maging vessel unto honor at magamit para po sa buhay ng ibang tao. So Lord, salamat po. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Mga kapatid, ako po ay nasa Book of Judges ngayon sa aking Bible reading. At ako po hindi nagmamadali sa aking Bible reading mga kapatid. At aking hinihimay-himay. At ang aking prayer sa Panginoon ay, Panginoon, bigyan niyo po ako ng mensahe mula sa aking binabasa sa salita ninyo. Ayaw ko pong basta na lamang mag-preach na hindi ako ang unang na-bless. Kaya mga kapatid, this morning ay naalala ko yung mga sinasabi sa New Testament tungkol sa intervention ng Panginoon. Alam nyo, pag nakita nyo po yung but God who is rich in mercy. Amen? Pag nakita nyo itong nevertheless the Lord. So, lagi nating makikita na may intervention ang Panginoon. Meron po siyang pakikialam. No? Minsan po ayaw natin na makikialam ang ibang tao, pero pag mahal natin ang atin po mga kapatid, mahal sa buhay, kahit ayaw nilang makialam tayo sa kanila, nakikialam tayo mga kapatid. Pero kung meron tayong papayagan sa buhay natin na makikialam o magi-intervene sa ating buhay, walang iba dapat tayong payagan kundi ang Panginoong Diyos na siyang tunay na nagki-care sa atin. Okay? The Book of Judges is a sobering record of Israel's repeated cycle. Okay? Ano-ano yung mga paulit-ulit nilang ginagawa? Magkakasala sila, and then magsasuffer sila, hihingi sila ng habag mula sa Diyos, magpipray sila, and then ililigtas sila ng Panginoon. Sin, suffering, supplication, salvation. Lahat po yan ay S, mga kapatid. Ano yung una? Sin, suffering, supplication, salvation. Again and again, mga kapatid. Sin, yan ang unang-unang nagagawa ng bansang Israel. And then, magsasuffer sila. Of course, yun po yung kabayaran ng kanilang kasalanan. And then, hihingi sila o magpipray sila, may papasok sila sa supplication, mga kapatid. And then, ang Panginoon naman nating Diyos na mahabagin ay ililigtas sila o yung salvation. Okay? After the death of Joshua, Israel turned from the Lord and fell into the bondage of their enemies. Yes, sila po ay naalipin ng kanilang mga kaaway dahil po sa kanilang katigasan ng ulo. Yet the scripture says, nevertheless, the Lord. The little phrase is filled with mercy, hope, and God's sovereign intervention. Amen? So, nevertheless, the Lord. Mga kapatid, alam nyo, habang ako'y nagbabasa, nakikita ko yung kabutihan ng Diyos. Madami din akong pagkukulang, madami din akong kasalanan, madami din akong kamalian na nagagawa sa Panginoon o nagawa sa ating Panginoong Diyos. Pero, every time na makita natin yung nevertheless the Lord, gayon pa man, amen? Gayon pa man ang Panginoon. Di ba napakasarap nun mga kapatid na may Diyos na nagkikare sa atin?
This shows us that no matter how low His people fell, God in grace raised up deliverers. Amen? Ang Panginoon ay kumukuha, nagsisend, nagpapadala ng mga tagapagligtas o yung mga judges na tinutukoy nga po sa Book of Judges, mga kapatid. Listen carefully. Kasi hindi ho lahat ng judge sa buhay natin ay mapagkakatiwalaan. Amen? Not every judge was perfect, yes, but when God raised them up, His purpose was to deliver His people. For us today, sa ating panahon ngayon, we see this principle spiritually. May prinsipyo tayong maintindihan dito, may prinsipyo tayong makukuha dito. We also have many judges in life. Tama? Ang dami nating mga hukom, ang dami nating mga tagahatol, tagapuna sa ating buhay, tagapayo. Hindi naman natin sila tinatawag, pero nakikialam sila, nag-i-intervene po sila, mga kapatid. We also have many judges in life. Voices, systems, leaders, self-made, saviors. Alam niyo, yung mga tao na pupunta sa iyo na, ganito yan, dapat ganitong gagawin mo. Hindi mo naman tinatanong, pero ganun sila kung umasta. Okay? But listen to this. But only those whom the Lord sends through His words, mga kapatid, can deliver us from our pitiful condition. Nakakaawa tayo kung walang pong isusugo ang Panginoon, mga kapatid. Pero tandaan po natin, hindi lahat ng mga nagsasabi o nagpapayo sa atin o nag-a-act na para bang sila ay yung tagahatol, sila yung mga hukom ng ating buhay, mga kapatid. Hindi lahat sila ay mapagkakatiwalaan. Kaya mag-ingat po tayo, mga kapatid. Puntahan po natin itong Judges chapter 3 verse 9 and 10. Judges 3, 9 and 10. Tingnan po ninyo, mga kapatid. Judges 3, 9. Okay? Yan. Pabasahin ko po, mga kapatid, ha? Sabi dito sa verse 9, 3:9, and when the children of Israel cried unto the Lord raised up a deliverer to the children of Israel, who delivered them, even Othniel, the son of Kenaz, Caleb's younger brother. Look at this. Tingnan niyo po ang verse 10, mga kapatid. And the Spirit of the Lord came upon him in judge Israel. So, gusto ko makita sa inyo. And the Spirit of the Lord came unto him and he judged Israel. So, makikita natin, mga kapatid, na hindi tayo basta-basta nagtitiwala sa mga tao, sa ating paligid, sa ating buhay, na akala mo naman ay umaasta na nagmamarunong o nagpapapapel, mga kapatid. Okay? Pumapapel sa ating buhay. Pero tandaan niyo po ito, lagi po ninyong titignan, lagi niyo pong tatandaan, mga kapatid, lagi niyong aabangan, lagi niyong oobserbahan, ito bang taong ito na nagsasalita, nagpapayo sa akin ay may espiritu ng Diyos? O sabi natin, nagsasabing may espiritu sila ng Diyos. At pastor pa nga, mga kapatid, Okay? Pero kung very obvious, mga kapatid, na wala po ang pagsama ng Diyos sa kanya, huwag tayong basta-basta maniniwala. Huwag din naman tayong cynical. Pag sinabi kong cynical, huwag naman nating i-box yung tao sa ating pananaw, mga kapatid. Wala ito. Okay? Huwag ganon, mga kapatid. Dito po sa Judges chapter 2, 11 to 13, mga kapatid, babasahin ko lang yung part ng verses na ito. Pero ang number one point natin ngayong umaga, Israel's miserable condition without the Lord. Okay? Kakaawa ang bansang Israel nung wala ang Panginoon sa kanilang buhay. Tandaan po natin ito. Sa atin din pong buhay ngayon, sobrang lala ng problema natin. Tandaan natin to, Sobrang lala ng problema natin pag di natin kasama ang Panginoon. Pag sinasadya nating lumayo
tayo sa Kanya. Tandaan po, kasi ang bansang Israel, ganyan po ang kanilang ginagawa eh. Paulit-ulit na nagbibigay ang Diyos ng judges sa kanila, pero hindi sila nakikinig. Iiyak lang sila, hihingi ng tulong, ililigtas ng Panginoon. Paulit-ulit, tignan niyo po sa Book of Judges, kung ilang mga tagapagligtas o judges ang ibinigay ng Diyos sa kanila. Pabalik-balik lang sila, mga kapatid. At minsan, huwag na natin tignan ng ibang tao. Tignan natin ang ating sarili. Gaano kadaming pagbagsak ang nangyari sa buhay natin? At gaano kadaming tao ang ginamit ng Diyos upang tayo makabangon ulit? Okay? At ngayon po mga kapatid, yun na talaga ang buhay natin eh. Habang nandito tayo sa mundong ito, mga kapatid, ganyan po talaga. Hanggat hindi tayo natututo na mag-obey completely sa Panginoon, marami pong ups and downs sa ating buhay. Okay, mga kapatid? Sa Judges chapter 2, 11 to 13, babasahin ko yung part ng verse o mga verses. And the children of Israel did evil in the sight of the Lord, look at this, and served Baalim. Okay? And they forsook the Lord, God of their fathers, and followed other gods. So makikita natin dito mga kapatid, tinalikuran po nila yung Diyos, yung Diyos ng bansang Israel, yung Diyos na sinasamba ni Abraham, sinasamba mga kapatid ng mga patriarchs. At nag-obey sila, sumunod sila sa ibang Diyos, mga kapatid. Listen to this. Sin always brings bondage. Sana ma-recognize natin yan. Ang kasalanan ay laging nagdadala sa atin sa pagkabilanggo. Hindi man tayo nakaposas ng literal. Pero marami pong mga tanikala, tali, na gumagapos sa ating mga kamay, gumagapos sa atin pong mga paa, at hindi natin magawa at hindi natin malayang magawa ang mga bagay-bagay sa ating buhay. Yes, mga kapatid, siguro lahat tayo may ganyan. May ganyang senaryo sa ating buhay. Okay? Israel forsook God, and the result was servitude to their enemies. Inalipin sila. Inalila sila. Sila ang dapat na gagamitin upang i-bless ang ibang bansa. Ang nangyari, sila po ay naging laughing stock ng mga kaaway. Sa ating panahon ngayon, lagi nating i-relate yung mga nangyari sa bansang Israel, lagi nating i-relate sa ating buhay ngayon. Kaya maganda talaga nagbabasa ng Old Testament, mga kapatid. Baka hindi na po kayo nagbabasa ng Bible nyo, ha? Baka asa na lang kayo sa pakikinig sa online, mga kapatid, ha? Iba ho yun. Iba po yung may personal kayong Bible reading. Okay? For us, sin still brings defeat. Sa ating panahon ngayon, hanggang sa panahon ng biyaya sa ating panahon ngayon, ang kasalanan ay nagpapatalo sa atin. Okay? Though under grace, we are not under the law. Yes, mga kapatid, opo, kahit hindi na tayo under the law, ang kasalanan po'y laging mayroong kabayaran, mga kapatid. Paul said in Romans 6:16, ito ang sabi ni Apostol Pablo sa Romans 6:16, know ye not that to whom ye yield yourselves servant to obey, his servants ye are to whom ye obey. So makikita ninyo, kung kanino daw tayo sumusunod, ay nagiging alipin tayo ng ating sinusundan. Kapag tayo po mga kapatid ay sumusunod sa mali, nagiging alipin tayo ng mali, mga kapatid. Without God's intervention, ito po yon, ito yung katotohanan. Kung hindi po manghihimasok ang Diyos sa ating buhay, amen, without God's intervention, man is helpless, enslaved to sin, and incapable of deliverance by his own power. Makikita po natin yan sa Judges. Incapable talaga ang bansang Israel na sila po ay nailigtas nila ang kanila pong mga sarili, mga kapatid. Kaya po, naway matuto po tayo, mga kapatid. Nawa po may lesson tayo na natututunan sa bawat slavery na atin pong napagdadaanan, mga kapatid. Amen? So, yun po yung number 1.
napaka-miserable ng kondisyon ng bansang Israel without the Lord. Ganon din sa atin ngayon. Sobrang miserable ang ating buhay kapag ka po, mga kapatid, tayo ay wala sa kalooban po ng Diyos. Kapag nakikita mo ang sarili mo na tinatamad ka na mag-church, kapag nakikita mo ang sarili mo na tinatamad ka na manalangin, magbasa ng Bible at sumama sa mga fellowship ng mga kapatiran, nako, sinasabi ko sa iyo, naghahanda ka na naman para sa panibagong pagbagsak sa kasalanan at sa panibagong suffering ng iyong buhay. Ayaw niyo po ng suffering na connected sa kasalanan? Mag-stay tayo sa kalooban ng Diyos. Huwag tayong makulit. Huwag po tayong pabalik-balik. Matuto tayo sa ating pagkakamali. Alam na natin eh. Okay? Number 2, mga kapatid, number 2. The Lord's merciful intervention. Amen? Dyan papasok yung pinaka-text natin ngayon. Sa 2:16, mga kapatid, sa Judges 2:16, nevertheless, the Lord raised up judges which delivered them. Wow! Good news, mga kapatid. Ang Panginoon ay laging may intervention. Amen? Ang Diyos ay laging may panghihimasok, mga kapatid. Minsan ayaw nating papakialaman tayo ng sino man. Pero, pag ang Diyos na po ang nakialam, huwag po tayong tatanggi. Amen? Pag ang Diyos ang nakialam, huwag tayong tatanggi. Pag yung pastor ninyo ang nakialam, pag yung pong man of God sa inyo ang nagsasabi at nagpapayo sa inyo, huwag na huwag ninyong sasabing, no, huwag mo akong pakialaman, pastor. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi lahat ng pastor ay sumasa kanya ang Panginoon. Mag-iingat po din tayo, mga kapatid. Amen? This is the heart of the message. Ito yung puso ng mensahe natin ngayon, mga kapatid. God's mercy overrides man's misery. Wow, amen. God's mercy overrides man's misery. Amen? Nevertheless, the Lord. So, yun ang biyaya ng Diyos. Abundant ang biyaya ng Diyos. Sobrang galing ng ating Panginoon. He is worthy to be praised. He is worthy to serve, mga kapatid. Amen. God's sending of judges was an act of grace, not merit. Israel did not earn it. They had forsaken Him, but He remembered His covenant. Mga kapatid, mula pa lang po dun sa Garden of Eden, nung nagkasala ang atin pong mga magulang, ang una po nating mga magulang na si Adan at Eva, ang Diyos ang laging nag-i-initiate. Kailanman, hindi na una ang tao na hanapin ang Diyos. Laging ang Diyos ang humahanap sa tao, mga kapatid. Tandaan po natin yun. Ha? Ang Diyos ang humahanap sa atin. Sa Romans chapter 5 verse 8, anong sabi ng Word of God? But God commended His love toward us. But God. Alam nyo, pag bago po ninyo makita kahit sa New Testament yung but God, sa Old Testament, nevertheless the Lord, basahin nyo po yung unang mga talata. Makikita nyo dyan kung gaano tayo kasama. Makikita nyo doon kung gaano kasama yung mga tao, pero pag nabasa natin yung but God or nevertheless God, nako mga kapatid, doon yung makikita kung gaano kabait, kung gaano kabuti, mga kapatid, kung gaano kamakatuwiran ang ating Diyos. Amen. Akala nyo napakalupit ng Diyos? Mahabagin po siya. Bagamat siya talagang ayaw talaga niya ng kasalanan dahil banal talaga siya eh. Hindi niyo maiaalis sa Diyos na siya po'y nagagalit. Hindi niyo maiaalis sa Diyos na siya, mga kapatid, ay nagpaparusa. Pero tandaan ninyo, ang Panginoon ay merciful. Ang Panginoon ay graceful, mga kapatid. Ang Panginoon ay trustworthy. Ang Panginoon, mga kapatid, ay maaasahan sa lahat ng sandali. He is a friend to us. Amen? What a friend we have in Jesus. Amen?
ang Panginoong Diyos natin, mga kapatid, kailanman hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. Basta't manatili po, mga kapatid, na tayo po'y magpakumbaba. Sa mga panahon na tayo bumabagsak, mga kapatid, mainam po na huwag tayo magmatigas. Amen? Just as God raised up judges for Israel, He raised up the judge, amen, the deliverer for us, the Lord Jesus Christ. Buksan nyo nga po, mga kapatid, ang Acts 17:31, please. Acts 17:31. Tingnan po natin dito. Alam nyo ba si Jesus Christ ay ang ating ultimate judge? Amen? 17:31. Puntahan nga po natin, Acts 17:31. Anong sabi po rito, mga kapatid? Because He hath appointed a day in the which He will judge the world in righteousness by that man whom He hath ordained. Amen? Whereof He hath given assurance unto all men, and that He hath raised Him from the dead. Mga kapatid, ang ating Panginoon ang nag-iisang judge. 17, mga kapatid. Okay? Makikita natin na si Jesus Christ ang ating judge, ang ating ultimate judge, ang ating deliverer. Makikita niyo po dyan sa verse 9, mga kapatid, na yung mga judges doon sa judges, mga kapatid, na ibinapadala ng Panginoon, sila po ay may espiritu ng ating Panginoon Diyos. Amen? May espiritu sila ng ating Panginoon Diyos. At sa New Testament nga po, ang Panginoong Yesus ang atin pong judge, ang ating deliverer. Praise the Lord. Amen? Number 3, sa ating point. Number 3, the futility of man-made deliverers. Ano yung number 1? Israel's miserable condition without the Lord. Number 2, the Lord's merciful intervention. Number 3, the futility of man-made deliverers. Mga kapatid, mag-iingat tayo sa mga man-made deliverers. Israel had many leaders, tribes, elders, but only when the Lord raised up a judge did true deliverance come. Amen? Walang tunay na kapagkalaya, walang tunay na pagkaligtas sa ating situation kung hindi ang Panginoon ang nag-intervene. Kung hindi ang Panginoon ang tunay na gumawa, mga kapatid, o nagpadala. Ha? Gaano nakadami ang mga hukom ng buhay nyo? Na nagpapayo, kunwari tutulong, pero iwanan ka naman sa bandang huli. Ha? Yung pala, ang habol lamang sa'yo ay yung mahuhut-hut niya sa'yo. Okay? Mga kapatid, marami pong ganyan. Kaya tulungan tayo nawa ng Diyos na makadiscern kung sino po yung ating pakikinggan na mga judge sa ating pong buhay. Amen? People today turn to politics, wealth, psychology, or religion for deliverance. But all man-made judges fail. Amen? Tandaan po natin, kung meron po tayong tatanungin, kung meron po tayong, mga kapatid, sasangguniin, kung meron po tayong hahanapin, hahabulin, pag unbeliever ka, matik na yon. Sa politiko ka, kakapit. Amen? Kapag Kristiyano'y nagipit, sa politiko rin, kumakapit. Mga kapatid. And lalo na kapag tayo pinasa ospital, duty naman nila yan. At talaga namang meron naman po talagang provisionary fund for that. But mga kapatid, sa totoo lang, marami pong bagay na nasa politika o mga politiko na walang kakayahang gamutin ang tunay nating problema. Amen? Minsan, kaya bang gamutin ng politiko ang problema mo emotionally? Kapag nangungulila ka sa mga bagay-bagay, yung emptiness ng heart mo, hindi yan kayang ibigay ng politiko. Hindi yan kayang ibigay ng kayamanan. Hindi yan kayang ibigay ng psychology. Mga kapatid, at kahit na magsimba ka na magsimba, hindi yan kayang ibigay. Pero, mga kapatid, pag ang Panginoon na po ang nag-intervene,
Pag ang Panginoon na po ang kumilos, mga kapatid, tandaan po natin, laging tagumpay. Laging panalo. Amen? Laging panalo. Kaya wala po tayong dapat pinaka-sentro. At ang problema, mga kapatid, ganito eh. Hinuhuli pa ang Panginoon eh. Kumapakapit pa kung kani-kanino, pero hinuhuli ang Panginoong Diyos. So, ano nangyayari? Ha? Bigo pa rin. Okay? Buti na lang, hindi tayo iniiwanan ng Diyos. Buti na lang, hindi po tayo sinusukuan ng Diyos natin, mga kapatid. Paul warns in Galatians chapter 1 verses 6 to 7 about another gospel that cannot deliver. Only the gospel of the grace of God, amen, is the true deliverance. Pag pinag-usapan naman natin at usapin po, mga kapatid, sa usapang kaligtasan ng kaluluwa. Okay? Talaga namang ang Panginoon pa rin, di ba? Mula sa kaligtasan ng ating kaluluwa at hanggang sa kaligtasan ng ating patotoo, kaligtasan ng ating daily sufferings and daily circumstances, mga kapatid, ang Diyos pa rin talaga. Ang Panginoong Hesus pa rin talaga. Ang pinakatunay na mapagkakatiwalaan at pwede nating lapitan. Amen? Deliverance must come by God's appointed means, not man's inventions. Tandaan po natin ito. Ha? Ang kaligtasan natin ay dumarating lamang sa pamamagitan ng itinalaga ng Diyos na paraan o tao. Okay? Appointed means, God's appointed means. Okay? Not man's inventions. Huwag tayong gagawa, mga kapatid, ng solusyon. Alam nyo, solusyon na sarili nating gawa. No mga unbeliever pa tayo, hindi ko alam kung naranasan yung maglasing, kapag kayo'y malaki ang problema, okay? Magbisyo sa halip na gumawa ng mas mabuting bagay or ayusin ko anong nagawa niyang problema. Ang ginagawa ng tao, mga kapatid, ay nagiinom, no? Ginagawa ng mga kapatid ng mga iba ay naglalasing, kung ano-anong kanilang mga pinagagagawa sa buhay. Pero praise the Lord, mga kapatid. Dahil alam natin, okay, na ang Panginoon lamang talaga ang tunay na makapagliligtas po sa atin. Number 4, the pattern of rebellion and God's persistent grace. Amen? The pattern of rebellion and God's persistent grace. Makikita natin, mga kapatid, sa Judges chapter 2, verses 18 to 19, even after deliverance, Israel turned back to sin. Yun ang problema. Basahin niyo po, ha? Basahin niyo po yung book of Judges, mga kapatid. Makikita niyo, paulit-ulit, pabalik-balik, walang pinagkaiba tayo sa bansang Israel, mga kapatid. Ganyan po tayo hanggang sa tayo po ay marapture, pabalik-balik tayo, mga kapatid. Pero sana matutunan po natin ang mga lesson ng ating buhay, mga kapatid. Yet God repeatedly raised up judges. His grace was long-suffering. Amen, amen? Sa kabila, mga kapatid, ng paulit-ulit nating pagsuway sa Diyos, sa kabila ng paulit-ulit po nating pagtalikod sa ating Panginoon, gaya ng bansang Israel, ang Diyos ay laging nagpapadala ng tamang judges sa ating pong buhay. Okay? Gawin nating literal yan sa ating buhay ngayon. Pag sinabi kong judges, mga kapatid, okay? Sa mga panahong tolero na tayo, sa mga panahong litong-lito na tayo, sino-sino ang ginagamit ng Diyos na nagja-judge sa atin o nagpapayo sa atin para tayo makabalik sa Panginoon? I-treasure natin sila. Kung siya yung pastor mo, kung siya yung kapatid mo sa church, mga kapatiran sa church, mga ladies sa church, yung mga nagpapayo sa iyo na talaga namang accurate ang mga payo, mga kapatid, at na ililigtas ka mula sa napakaraming mga bagay-bagay sa iyong buhay. Huwag kang bibitaw, huwag mo silang papayagang mawala sa iyong buhay. Amen? Kung halimbawa, yung ating ministry, yung devotion natin, yung mga pagtuturo ng inyong lingkod, ng salita ng Panginoon, nakakatulong sa inyo, okay?
at gumagaan ang inyong puso, nasiresolbahan ang inyong mga problema, huwag na huwag kang mawawala dito sa ating programa, dito sa ating ministry, mga kapatid. Magkaroon tayo ng mutual blessing. Magsuportahan tayo sa isa't isa. Sa maraming bagay, sa lahat ng bagay, mga kapatid, sapagkat tayo po ay mga magkakapatid sa Panginoon. Amen? Today, although we fail, okay? Sa panahon ngayon, bagamat tayo laging nadarapa, sabi po ng Romans 5:20, where sin abounded, grace did much more abound. Amen? Nung isang gabi, mga kapatid, umaga pala yon, umaga. Nagising kami ni Sister Raquel at kami po ay sabay na nagbasa ng isang chapter. At binasa nga po namin itong Romans 5:20. Romans chapter 5 mismo. At alam niyo ba, mga kapatid, na bless kami at umiiyak kami both. Dahil po nakita namin na sa kabila ng ang dami-daming problema namin, ang Diyos din nagkulang. At alam niyo ho, karamihan sa ginagamit ng Diyos para kami ay maging magaan ng puso namin, makabalik kami doon sa senses namin kapag kami sobrang devastated sa mga problema sa buhay. Karamihan sa mga tao na ginagamit ng Diyos upang kami po'y patuloy na makalakad ay ang mga taong nakikinig sa akin ngayon. Kayo po yun. Alam niyo po ba yun? Kayo po yun. Kaya, mahal ko po ang ministry ng Panginoon. Mahal ko po na kayo ay paglingkuran. Dahil, sa kabila ng lahat ng problema, ang tinutukoy ko hindi material na bagay, ha. Ang isipin pa lang na kayo nandyan, ang inyong mga messages, ang inyong encouragement, ang inyong pong pagsasabi ng appreciation sa inyong pong natututunan, hindi nyo alam kung gaano kalaki ang effect sa akin. Amen? Kaya, I am so blessed, mga kapatid, na kayo'y nandyan at kayo yung mga judges sa buhay ko. Amen? Na tumutulong upang magpayo, magmanalangin, and please, huwag po nating iwanan ang ating ministry na maka-edify sa iba. God does not excuse sin, but He provides continual grace and deliverance through Christ for those who yield to His Word. Amen? Hindi po konsentidor ang Diyos. Hindi po siya pumapayag na magpatuloy tayo sa kasalanan. At lagi siya nagpo-provide. At ang kanyang biyaya ay tuloy-tuloy na dumadaloy, mga kapatid. Amen? At ang sabi, mga kapatid, alam nyo, ang comment ni nga nung asawa ko, ang kami po yung nagdi-devotion, sabi niya, ang galing. Ganito katindi yung kasalanan, no? Pero ang biyaya ng Diyos mas nag-abound pa. Amen? So, hindi tayo tinuturuan ng biyaya na magpatuloy sa ating kasalanan. Bagkus tinuturuan tayong mahiya naman. Mahiya naman tayo na magpatuloy sa kasalanan sapagkat ang biyaya ng Diyos ay sobrang abundant. Amen? Diba? Yun ang pinag-aralan natin ng mga nakaraan, mga kapatid. Nakikita ninyo yung sequence ng ating pag-aaral, no? For our conclusion this morning, the story of Judges reminds us that man's failure is met by God's faithfulness. Woo! Man's failure is met by God's faithfulness. Great is His faithfulness. Amen. Israel history shows us that deliverance only came when the Lord raised up a judge. In our dispensation, God has raised up Christ
the ultimate deliverer. And He, sa Ephesians chapter 4, He provided ministers. He provided pastors, preachers, to deliver us from all our struggles. Amen? Ang ganda po, mga kapatid, ng ating napag-aralan ngayong umaga. When sin condemns us, laging merong nevertheless the Lord. Amen? When the world enslaves us, meron laging nevertheless the Lord. When our flesh fail us, meron laging nevertheless the Lord. Sabi po ng Ephesians chapter 2, 3, and 4, we all had our conversation in times past in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind. And listen to this. And were by nature the children of wrath, even as others. But look on the next verse. Verse 4. But God. Amen? Nevertheless, God. Amen? But God, who is rich in mercy, for His great love, wherewith He loved us. Amen? He saved us. He forgave us. And gave us another strength to go, to move forward. Amen, mga kapatid. Let us not look to man-made judges, but the one sent by God. Amen? The one who sent by God. At sino yun? For God so loved the world that He gave, amen, the only deliverer, our Lord Jesus Christ. Through the rightly divided Word of God, we find deliverance, direction, and hope. Amen. For our last verse, 1 Corinthians chapter 15, verse 57, amen, the Bible says, but thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Mga kapatid, ang victory, ang tagumpay, ang kaligtasan ay na kay Kristo lamang. Sa Kanya tayo lumapit, sa Kanya po tayo dumulog, sapagkat hindi niya tayo bibiguin, kagaya po ng ginawa niya sa bansang Israel. Mga kapatid, thank you so much for listening, and I hope na napagpala muli kayo ng salita ng Diyos. Paano kayo binlessed ng Panginoon sa umagang ito? Meron po ba kayong natutunan? Meron po kayong rebuke na natanggap mula sa salita ng Diyos? Why not come to the Lord? Why not pray right now and sabihin natin kung ano po ang ating nasa puso sa Panginoon Diyos? Panginoon, thank you so much sapagkat may bagong umaga at may salita kayong aming napagbubulayan. Dalangin ko po na patuloy nawa kayo ang kumilos sa aming buhay. At patuloy nawa na hindi kami maalipin ng aming kasalanan. Tulungan mo po kami, Panginoong Diyos. Sa mga panahong sobrang hina namin at kami nadadala, kami po naway inyong patuloy na alalayan, O Diyos, hanggang sa kami matuto ng lubos na magtiwala, rumispeto, at mabuhay na may kabanalan sa inyo. Marami pong salamat. Ang lahat pong ito ay aming dalangin sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen.